Sa tuwing itinuturo ng Iglesia ni Cristo ang aral ng Biblia na ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag ng iglesyang naglilingkod sa inyo ngayon, iba't ibang mga katanungan ang bumabangon. Saan nagmula ang Iglesia ni Cristo? Sino ang nagtayo nito? Papaanong nangyari na ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag ng iglesyang ito na lumitaw sa Pilipinas noong 1914? Ang gayong mga katanungan patungkol sa Iglesia ni Cristo lumitaw sa Pilipinas ay bunga ng kawalang kabatiran sa mga katibayang nakatala, sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia, at maging sa mga nakatala sa mga aklat kasaysayan. Kaya sa special episode na ito ng programang Ang Iglesia ni Cristo, samahan po ninyo kaming talakayin ng kasaysayan at alamin paano ba nagsimula ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo dito sa dako ng Jerusalem ang inihalal ng ating Panginoong Diyos pagkatapos na tumalikod ang bayang Israel na kinikilala ng Panginoong Diyos noong una na kanyang bayan. Ipinakilala ni Jesus na siya ang nagtayo o nagtatag ng iglesia noong unang siglo. Siya rin ang may-ari ng iglesyang ito. Ito ang diwa ng sinabi ni Kristo na aking iglesia. At ang pagkakatatag na ito ng iglesyang kay Kristo ay naisakatuparan sa Jerusalem, kung saan sinimulan ng ating Panginoong Hesukristo na itayo ang kanyang iglesia, sunod sa kanyang pangalan, Iglesia ni Cristo. Nagsimula bilang isang maliit na kawan, na ang kawan na tinutukoy ay ang Iglesia ni Cristo. Humarap sa matinding pag-uusig ang iglesia noong unang siglo. At bunga nito ay nangalat ang mga alagad sa iba't ibang mga dako. Gayunpaman, sa kabila nito ay ipinagpatuloy ng mga unang kaanib ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya naman, lalong dumami ang mga alagad. Lumaganap ang iglesia sa maraming mga bansa sa labas ng Israel, hanggang sa dako kung saan ang mga mamamayan ay hindi mga Hudyo, kundi mga Hentil. At ang iglesyang ito na ipinangaral ng mga apostol ay tinawag sunod sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, Iglesia ni Cristo. Nagkaroon din ng mga kongregasyon o lokal ng iglesia sa marami pang mga dako sa loob at labas ng Israel. Kabilang dito ang Galacia, Corinto, Efeso, Filipos, Colosas, Tesalonica at Roma. Nakarating din ang iglesia sa Antioquia, kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay tinawag na mga Kristiyano. Natupad ang dahilan ng pagkakasugo ng Diyos sa Panginoong Hesukristo. Matagumpay niyang naitatag ang Iglesia na kinilala ng Panginoong Diyos na isang lahing hinirang, bansang banal at bayang pag-aari niyang sarili, na ito
ang Iglesia ni Cristo. Ang pag-iral ng iglesyang ito ay pinatotohanan maging ng mga mananaliksik pangkasaysayan ng relihiyon na ang ilan sa kabilang dito ay mga otoridad Katoliko at Protestante. At maging sila ay naninindigan na ang iglesyang itinatag ng Panginoong Hesukristo ang kanyang ililigtas. Hindi matututulan na nagtatag ng iisang relihiyon o iglesia ang ating Panginoong Hesukristo, kapwa mula sa mga tala ng kasaysayan, lalo na mula sa Biblia. Ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo ay ang Panginoong Hesukristo. Muli pong sumasa inyo ang espesyal na edisyong ito ng ang Iglesia ni Cristo. Ako po ang kapatid na Joji Manalansan at sa pagkakataon pong ito ay sasamahan po tayo ng kapatid na June Francisco at mamaya po ay makakasama naman natin ang kapatid na Leo Pidlawan. Kapatid na June? Maraming salamat kapatid na Joji at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa programang ito, hangad po namin na nasa mabuti kayong kalagayan. At sana po, samahan ninyo kami sa gagawin nating pagtalakay sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Kapatid na June, magandang simulan po natin kaagad itong gagawin po nating pagtalakay ngayon sa tanong na gaano po kahalaga na ang tao ay mapabilang o maging kaanib sa tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo at babasahin ko ang pahayag ni Apostol Pablo. Dito po sa Efeso 3:21, ganito ang kanyang sinasabi. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailanman sa walang katapusang panahon dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Mga kaibigan, maliwanag po sa talatang binasa natin na ang Panginoong Diyos ang may panukala o siyang may kalooban na ang kaligtasan ay para sa iglesia. Kaya kapatid na Joji, ito ay hindi panukala ng sinumang tao, kundi ito po ay panukala mismo ng ating Panginoong Diyos na ang kaligtasan ay para sa tunay na iglesia na siyang Iglesia ni Cristo. Na ang kaligtasang tinutukoy, kapatid na June, mga mahal na kaibigan, ay ang kaligtasan sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy sa araw po ng paghukom, gaya po ng ating mababasa sa Apokalipsis 20:14. Kaya napakahalaga, kapatid na June, na maunawaan po ng ating mga taga-subaybay, ano po ba yung tinatawag na Iglesia ni Cristo? Mga kaibigan, ang Iglesia ni Cristo po sa paglalarawan po ng mga apostol ay katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po ang ating mababasa. Nakasulat po dito sa Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng Iglesia. Mga kaibigan, nais po naming liwanagin sa lahat na ang Iglesia ay hindi ang literal na katawan ng ating Panginoong Hesukristo na yung ipinako sa krus, kapatid na Joji. Kundi ito po ay kalipunan. Sila po ang kalipunan ng mga tao na tinawag upang maging bahagi ng katawan. Tandaan po natin, yan ang paglalarawan ng mga apostol upang maging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya po ng ating mababasa naman dito pa rin sa Kolosas. Sa 3:15, ganito po ang sinasabi. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Kapatid na June, bakit po may tinatawag para maging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo o maging kaanib sa Iglesia ni Cristo? At ang isa pang mahalagang tanong, kapatid na June, sino po ang tumatawag sa kanila? Mga kaibigan, pakinggan lamang po ninyo at ganito ang mababasa natin sa unang Korinto 1:9, ganito po ang sinasabi. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa
sa kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Kapatid na Joji, yung unang Opo. tanong mo kanina, sagutin po muna natin yon, mga kaibigan. Bakit po may mga tinawag na maging bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo o ng Iglesia ni Kristo? Ang sagot po ng banal na kasulatan, upang makipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapatid na John, hindi po tunay na nakipagkaisa o nakipag-isa ang isang tao sa Panginoong Jesucristo kung wala naman po siya sa kanyang katawan o sa kanyang iglesia. Kapatid na John, balikan natin yung kalawang tanong natin kanina. Sino po ang tumatawag doon po sa mga tao para maging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo o maging bahagi ng iglesia? Naroon din kapatid na Joji sa talatang binasa natin kanina sa unang Korinto 1:9, mga kaibigan, nasabi po ni Apostol Pablo, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. Kaya kapatid na Joji, ang Panginoong Diyos Opo. ang siyang tumatawag sa tao upang maging bahagi ng katawan o ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, hindi po kung sino-sino lamang. Kaya kapatid na John, sa tunay na iglesia ni Kristo, hindi po tayo-tayo lang ang magkakasundo upang mapabilang na sa kanyang katawan o iglesia. Kaya mga kaibigan, ang mga tinawag ng Diyos upang makipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay nasa katawan ng ating Panginoong Jesucristo o nasa loob po ng iglesia ni Kristo. Mga mahal na kaibigan, batay po sa ating pag-aaral, pinatutunayan po ng Biblia na una, ang Iglesia ni Kristo ay itinayo ng ating Panginoong Hesukristo noon pa man sa dako ng Jerusalem noong unang siglo. At pangalawa po, ang Iglesia ni Kristo, ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo na kinaroroonan ng mga taong tinawag ng Diyos upang makipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. At panghuli kapatid na Joji Apo. at mga kaibigan, ang Iglesia ni Kristo rin ang tinitiyak po ng Biblia na maliligtas sa araw ng paghukom. Subalit, ano po ang nangyari sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit mayroong Iglesia ni Kristo na lumitaw sa Pilipinas noong Hulyo 27, 1914? Iba pa ba ito sa iglesyang itinayo mismo ng ating Panginoong Jesucristo noong unang siglo? Iyan po ang ating tatalakayin at sa aming pagbabalik ay makakasama naman po natin ang kapatid na Leo Pidlawan. Sa Jerusalem, sa bundok ng mga Olivo, ipinahayag ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad noong unang siglo ang kanyang huling hula. Ipinagpaunan niya na maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya na siyang mahahayag sa tuwing may tinatalikurang aral ng Panginoon Diyos. Natupad ang hulang ito, bagay na pinatutunayang malinaw ng mga aklat ng kasaysayan. Kung mayroon man na nanindigan, ay ipinagpao na rin na sila ay kapupuotan at papatayin. At ayon sa mga aklat ng kasaysayan, ay nangyari ang mga ito.
hanggang sa ganap nang nawala ang unang Iglesia ni Cristo. Gayunpaman, una nang ipinahayag ng Panginoong Jesucristo na bukod sa mga kaanib na sa kanyang iglesia noong unang siglo, ay meron pa siyang ibang mga tupa na sa hinaharap ay makikinig sa kanyang tinig at magiging isang kawan. Ang kawang ito ang hinulaang mga anak ng Diyos na magmumula sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, sa panahong mga wakas ng lupa. Kasama ring ipinahayag ng Panginoong Hesukristo sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ay ang mga palatandaang maghuhudyat na dumating na ang panahong mga huling araw o mga wakas ng lupa, na nalalapit na ang kanyang pagbabalik at magwawakas na ang sanlibutan. Pangunahin dito ay ang pagsiklab ng mga digmaan sa pagitan ng mga bansa at mga kaharian. Nagsimulang matupad ito nang sumiklab ang unang digmaang pandaigdig noong Hulyo 27, 1914. Kaalinsabay nito'y natupad din ang hula tungkol sa panahon kung kailan muling lilitaw ang kawan na dirinig sa tinig ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagsusugo. Ipinagpao na rin ng Panginoon Diyos na may lingkod siyang tatawagin mula sa silanganan, nang upang sa mga huling araw ay mailapit niya ang kanyang katwiran sa mga taong malayo rito. Noon ding Hulyo 27, 1914, ay narehistro ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan ng Pilipinas. Sa pangunguna ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Dito sa Punta Santa Ana, Maynila, unang nakapagtatag ng kongregasyon o lokal ang Iglesia ni Cristo noong 1914. Sa pasimula pa lamang ay mabilis nang dumami ang mga kaanib ng iglesia, bunga ng pangangaral ng kapatid na Felix Y. Manalo. Mula sa panahon, mga wakas ng lupa, sa dako, malayong silangan, at sa pangalang itatawag, Iglesia ni Cristo, walang pag-aalinlangan na ang Iglesia ni Kristong bumangon dito sa Pilipinas ang katuparan ng panukala ng Panginoon Diyos. Hindi nagtatag ng bagong relihiyon si kapatid na Felix Manalo. Ang itinatag niya ay mga lokal o kongregasyon ng Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Sa ikalawang bahagi po ng ating gagawing pagtalakay ay makakasama naman po natin ang kapatid na Leonardo Pidlawan Jr. Kapatid na Leo, kumusta po? Mabuti naman kapatid na Joji. Maraming salamat sa inyo. Mga kaibigan, nawa ay namamalagi po kayong sumusubaybay sa aming programa. Mga mahal na kaibigan, pinatunayan po natin kanina sa ginawa po nating pag-aaral mula po sa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang nagtayo ng kanyang iglesia sa Jerusalem noong unang siglo. Tinawag po ito ng mga apostol na Iglesia ni Cristo. Subalit, kapatid na Leo, ang suliranin naman po sa iba ay ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong July 27, 1914, sapagkat sinasabi po ng iba, tanggap naman namin na Iglesia ni Cristo ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, hindi raw po tayo yon. Ang nagtayo raw ng Iglesia ni Cristo, ayon sa kanila, na kinaaniban natin ngayon, ay ang kapatid na Felix Manalo. Samantalang ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo noong unang siglo sa Jerusalem ay ang Panginoong Jesucristo.
Totoo po kaya, kapatid na Leo, ang sinasabi po nila na ang kapatid na Felix Manalo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Hindi po totoo yon, kapatid na Joji. Sapagkat mga kaibigan, ang nagtayo po ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay pinatutunayan dito po sa Juan, sa 10 at 16. Pakinggan po natin. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Mga kaibigan, noong ang ating Panginoong Jesucristo po ay narito pa sa lupa, ay meron po siyang ipinahayag na bukod pa po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo noon sa kanilang panahon, ay meron po siyang ibang mga tupa. Kapatid na Leo, ano po ang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang ibang mga tupa? Kapatid na Joji at mga kaibigan, kung napansin po ninyo sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po niya, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan. Kapatid na Leo, pagka po sinabing ang ibang mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo ay gagawing isang kawan, ano po bang ibig sabihin, kapatid na Leo? Ang katumbas noon, kapatid na Joji at mga kaibigan, ay gagawing Iglesia ni Cristo sapagkat ang kawan po na tinutukoy, mga kaibigan, ay ang Iglesia ni Cristo. Kagaya po ng ating mababasa dito po sa Gawa, sa 20 at 28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Kapatid na Leo, saan po ba magmumula ang ibang mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo na ayon po sa Kanya ay gagawin po niyang isang kawan o Iglesia ni Cristo? Kapatid na Joji at mga kaibigan, sila po'y magmumula sa malayo. Ayon po mismo sa patutuon ng hula ng Biblia na atin pong mababasa dito po sa Gawa. Sa 2:38 hanggang 39. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon Diyos natin. Mga kaibigan, sa talata pong ating binasa ay may binabanggit pong 30 pulutong o grupo ng mga tao na pinangakuan pong tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Kapatid na Leo, nais nating linawin sa ating mga televiewers na ang mga pinangakuan, natatanggap o natatakan ng Espiritu Santo ay ang kinikilalang mga hinirang o kabilang sa bayan ng Diyos. Sila rin po ang tinitiyak na magtatamo ng kaligtasan at yan po ay nakasulat sa Efeso 1:13 hanggang 14. Kaya kapatid na Leo, alin po ba ang 30 pulutong o grupo ng mga taong hinirang ng ating Panginoong Diyos? Kapatid na Joji at mga kaibigan, kung napansin po ninyo doon sa talatang binasa namin sa inyo kanina, ang sabi po, ang pangako'y para sa inyo. Yun po ang una, Opo. kapatid na Joji. At ang ikalawa po, mga kaibigan, ay sa inyong mga anak. At ang ikatlo ay ang lahat ng nasa malayo. Kaya kapansin-pansin, kapatid na Leo, na nang banggitin ni Apostol Pedro ang mga taga-malayo, ay sinabing sa lahat ng tatawagin ng Panginoong Diyos. Sa makatwid, nung banggitin po ang mga pangungusap na ito, kapatid na Leo, yung unang dalawang grupo, natawag na po nung panahon po nila. Subalit, yung mga taga-malayo ay tatawagin pa lamang. Tama yung binanggit ninyo, kapatid na Joji. Hindi katulad nung naunang 20 pulutong o grupo na Opo. tinawag na po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Mga kaibigan, ang una pong 2 grupo na tinawag na noon ay ang mga Hudyo at mga Hintil na naging kaanib po sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo.
At iyan po ay mababasa po natin sa Roma 9 at 24. Kapatid na Leo, saan po ba ang tinutukoy na malayo na pagmumulan ng ibang mga tupad ng ating Panginoong Jesucristo o ng mga hinirang ng Diyos na hindi pa natatawag sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang nakasulat. Dito po sa Isayas, sa 43 at 5 ay ganito po ang pahayag. Mula sa malayong silangan, dadalhin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran, titipunin ko kayo. Mga kaibigan, tiniyak po ng hula ng ating Panginoon Diyos na ang malayo na pagmumulan po ng ibang mga tupa ng ating Panginoong Sukristo ay malayong silangan. Mga mahal na kaibigan, sinasampalatayanan po namin na ang hulang ito ay natupad sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na pinasimulang ipangaral ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang kinikilala naming sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang iglesyang ito ay lumitaw sa Pilipinas, isang bansa na nasa malayong silangan. Ang Iglesia ni Cristo ay nairehistro sa pamahalaan ng Pilipinas noong Hulyo 27, 1914, kaalinsabay ng pagsiklab ng unang digmaan bilang katuparan ng hula na ang pagdadala sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos ay sa panahong mga wakas ng lupa. Huwag po kayong aalis at sa aming pagbabalik ay makakasama nating muli ang kapatid na June Francisco. Mga mahal na kaibigan, pinatutunayan po sa ating pagtalakay na sa pamamagitan po ng Biblia na ang Iglesia ni Cristo na naglilingkod po sa inyo ngayon ay ang tunay na iglesyang sa ating Panginoong Diyos. Samantala ay panoorin po muna natin ito. Mahigit 100 taon na ang nakalipas nang ang pangatlong bahagi ng iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo ay lumitaw dito sa Pilipinas. Walang patlang ang pagtupad ng Diyos sa pangakong pagtulong at pagpapalakas sa Iglesia ni Cristo, kung kaya't parada ng tagumpay ang inani nito kahit pa sa napakahirap na pagsisimula. Sa kasalukuyan, sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ay lalong nasasaksihan ang paglaganap ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang nito lamang Pebrero 2019, 150 mga bansa at teritoryo na ang nalaganapan ng Iglesia ni Cristo. Lalong dumami ang mga taong tumanggap sa katotohanan ng aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isa sa mga kahayagan nitong nakaraang mga taon ay umabot na sa mahigit 1,300 na dating mga tagapangaral o lider ng iba't ibang relihiyon ang umanib na sa Iglesia ni Cristo. Sa loob din ng halos isang dekada, ay halos 4,000 na ang naitalagang mga bagong ministro sa Iglesia ni Cristo. Sila ay karagdagang malalakas na katuwang ng pamamahala ng Iglesia sa patuloy na pangangalaga sa mga kaanib at pagpapalaganap ng pananampalataya. Hayag din ng pagtulong ng Panginoong Diyos sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan na nakapagbibigay kaluguran sa Kanya. Bawat taon ay daan-daang gusaling sambahan ang natatapos. Sa loob ng halos isang dekada, mahigit sa 2,000 na mga gusaling sambahan ang naipatayo, habang mahigit 1,000 naman
ang sumailalim sa renovations. May mga pagkakataon din na ang Iglesia ni Cristo ang nakabibili ng mga nagsarang gusali at simbahan ng iba't ibang relihiyon sa iba't ibang mga bansa. Isinasaayos ang mga gusaling ito upang maging angkop na pagtausan ng mga pagtitipon at pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Maging sa larangan ng pagtulong at paglingap sa mga taong nangangailangan dahil sa kahirapan ng pamumuhay, ay tuloy-tuloy ang mga proyekto ng Iglesia ni Cristo. Ito'y masasaksihan hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mayroon ding long-term projects for livelihood. Kabilang sa mga ito ang garment factories, may mga naitatag ding eco-farming sites. Sa nagdaang taon ay binuksan ng proyekto sa South Africa. Nagpatayo rin ng libreng pabahay para sa mga nagtatrabaho rito. Ang housing project dito ay karagdagan lamang sa mga naunang proyekto ng Iglesia ni Cristo. Kabilang sa malalaking istruktura ay ang mga ipinatayo sa Ciudad de Victoria sa Bocaue, Bulacan. Ipinagpauna rin ng Biblia na ang mga tagumpay ng Iglesia ay makikita ng mga bansa at mga lider nito. Ang hulang ito ay natupad tulad ng mga naunang pangako ng Diyos sa Iglesia ni Cristo. Kulang ang panahon para maisaysay ang mga parada ng tagumpay ng Iglesia ni Cristo. Subalit, ang lahat ng ito ay iisang bagay lamang ang inihahayag. Ang mga tagumpay na ito ay gawa hindi ng kung sino mang tao, kundi ng makapangyarihang kamay ng Panginoong Diyos. Upang sila'y makakita at makaalam at makagunita at makatalos na magkakasama, na ginawa ito ng kamay ng Panginoon at nilikha ng banal ng Israel. Tunay na napakapalad ng mga kaanib at magiging kaanib pa sa Iglesia ni Cristo na mananatili hanggang wakas, sapagkat sila ang pinaglalaanan ng dakilang kaligtasan. At ayon na rin sa pangako ng Panginoong Diyos, ito na ang kanyang huling gawaing pagliligtas. Ang iglesyang ito na ang darat na ng kaligtasang dala ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik. Lahat ng pangako ng Diyos sa iglesia ay tinupad niya at patuloy na tinutupad, sapagkat ito ang tunay at tanging relihiyong sa Diyos na dapat aniban ng lahat ng tao. Ito ang dahilan kung bakit patuloy namin kayong inaanyayahan. Loobin nawa ng Diyos na dito tayo magkasama-sama sa paglilingkod sa Kanya
sa loob ng tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, ang Iglesia ni Cristo. Kapatid na Jun, kapatid na Leo, gaya po ng pinapanood po natin kanina, ang mga parada po ng tagumpay, ang ilan lamang po sa masasabi po nating patotoo na ang Iglesia ni Cristo na kinaaaniban po natin ay ang relihiyon na hawak ng ating Panginoong Diyos. Ang mga pangyayaring yan, kapatid na Georgie at mga kaibigan, lalong nagpapatunay na ang Panginoong Diyos po ay hindi kailanman magtatalo sira sa kanyang mga pangako sa kanyang iglesia. Sumasampalataya tayo, kapatid na Georgie at kapatid na Leo, tinutupad ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pangako at iyan ay isasagawa niya ang pangakong pagliligtas na siyang inilalaan niya para sa Iglesia ni Cristo sapagkat yan ang maliwanag na pinatutunayan ng Biblia. At iyan, kapatid na June at kapatid na Joji, ang siyang nagsisilbing inspirasyon sa Opo. ating mga kapatid sa loob ng iglesia. Kaya kahit na napakaraming mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan sa buhay, ay patuloy po nilang pinaninindiganan ang pagka-iglesia ni Cristo. Kaya kapatid na Leo, palibhasa, napakaliwanag po sa mga kapatid natin sa iglesia ang kahalagahan ng pagiging iglesia ni Cristo. Kaya mahalagang masagot mula po sa Biblia, ano po ba ang paninindigan ng mga tunay na kaanib sa iglesia ni Cristo? Mga kaibigan, ito po ang paninindigan ng mga tunay na kaanib sa iglesia ni Cristo. Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Roma, sa 8:22 hanggang 25, ganito po ang ating mababasa. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Kapatid na June at kapatid na Joji, itong sinabing ito ng apostol na si Pablo, ang kitang-kita nating natutupad ngayon sa ating panahon. Mga kaibigan, totoong ang sangnilika ay dumaraing sa paghihirap. Maging ang mga pinangakuan ng Espiritu o ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Maring sabihin naman po ito ng iba, kapatid na Leo, pareho lang naman po pala. Ano po, kay Iglesia ni Cristo ka o hindi ka Iglesia ni Cristo, pareho naman daw pong magdaranas po ng hirap. Ano po ang reaksyon po natin doon, kapatid na Leo? Kapatid na Joji at mga kaibigan, totoong kahit sino tayo o sino man tayo sa mundo ay maaring magdanas ng hirap, maaring hirap sa buhay o kakapusan sa pangangailangan o kaya ay hirap ng damdamin. Subalit mga kaibigan, ang kaibahan ng tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo ay meron po siyang inaasahan na ang sabi nga po sa Biblia ay pag-aampon ng Panginoon Diyos na siyang kaligtasan po sa araw ng paghuhukom. Ito po ang paninindigan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang hintayin o umasa ng buong tiyaga sa kaligtasang ipinangako po ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na June, paano naman po natin makikilala ang isang tunay na iglesia ni Cristo na naghihintay ng buong tiyaga o buong tiyagang umaasa sa pangako ng ating Panginoong Diyos? Sila ang mga tapat, kapatid na Joji. Mga kaibigan, babasahin ko lamang po ang mismong pahayag ng nagtatag ng tunay na iglesia, ang ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Mateo sa 24:13, ganito ang kanyang ipinahayag. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ito po ang katangian ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo na nakatitiyak ng kaligtasan. Ang manatiling tapat hanggang wakas. Tapat sapagkat
buong tiyaga niyang itinataguyod ang lahat ng mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng pamamahala na inilagay ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kapatid na Joji Opo. at kapatid na Leo, ano man ang mangyari, ang mga tunay na Iglesia ni Cristo ay hindi po kailanman hihiwalay o aalis sa iglesyang ito sapagkat napakatibay ng kanyang pag-asa sa Panginoong Diyos at sa mga pangakong kaligtasan. At ang isang mahalagang dapat din pong maunawang, kapatid na Jung, kapatid na Lay, ng ating mga taga-subaybay, na hindi po sapat na umanib lang sa Iglesia ni Cristo para maligtas. Ang sabi, kailangang maging tapat hanggang wakas. Ito po ang dahilan kaya laging nagpapaalaala ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na lalo pang pag-alabin ang ningas ng Espiritu Santo sa paraang lalong magpakasigla sa pagsunod sa lahat ng mga aral ng Diyos na kanilang itinuturo sa buong Iglesia. At nais naming samantalahin, mga kaibigan, ang pagkakataong ito sapagkat ang buong iglesia ay ginugunita po ang ika-50 anibersaryo ng Christian Era Broadcasting Service International Incorporated at maging ang ika-36 na anibersaryo ng programang ito, Opo. kapatid na Georgie at kapatid na Leo, ng programang Ang Iglesia ni Cristo. Kami po ay nananawagan sa inyong lahat na amin pong mga taga-subaybay, hindi pa namin kasama sa iglesia, hindi pa namin kapananampalataya. Mga kaibigan, patuloy namin kayong hinihikayat na tangkilikin po ninyo ang mga religious programs ng Iglesia ni Cristo dito po sa INC TV at maging sa INC Radio. Inaanyayahan din po namin kayo na daluhan ang mga pamamahayag at mga pagsamba na isinasagawa sa aming mga lokal na malapit po sa inyong mga dako. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa pagkakataon pong ito, pangungunahan po tayo ng kapatid na Leo para sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming sa iyo. Opo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga aral na nakasulat po sa Biblia, Opo. Opo. ay naihayag namin sa aming mga taga-subaybay na ang pagbangon ng iglesyang ito na aming ipinangangaral dito sa Pilipinas Amen. ay katuparan po ng iyong mga hula na nakasulat sa Biblia. Amen. Katunayang ang iglesyang ito'y sa iyo Opo. at sa iyong bugtong na anak. Amen. Ito po ang nakapagsasagawa ng tunay na paglilingkod sa iyo. Opo. At kami ang magmamana ng iyong mga pangako. Amen. Nawa, lahat po ng aming mga taga-subaybay, lalong-lalo na po ang mga hindi pa namin kapananampalataya, Amen. mahikayat naming umanib sa loob ng iyong banal na iglesia, Opo. Opo. makasama namin sa tunay na paglilingkod Opo. at sa pagmamana ng iyong mga pangako. Amen. Panginoong Hesukristo, patuloy mo po kaming ipamagitan sa ating Ama. Opo. At nawa patuloy mo pong papagtagumpayin ang lahat ng mga gawain ng iyong banal na iglesia. Amen. Ama, sumasampalataya po kami. Mamamalagi ang iyong basbas sa iyong pamamahala Opo. at sa kabuuan ng iyong banal na iglesia. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.